lihim na pagbebenta ng Divisoria Market, ang isa sa pinakamalalaki at makasaysayang pamilihan sa Maynila. Noong Agosto 2020 sa kasagsagan ng pandemya, ibinenta umano ang Divisoria Public Market sa halagang 1.4 billion sa kumpanyang Festina Holdings. Ayon sa dokumento, balak itong tayuan ng isang 50-story building at ililipat ang mga vendor sa retail market. Pero bakit tila walang nakakaalam dito noong panahon na yon? Ang Divisoria Market ay may lawak na 3,702 square meters. Isa itong pangalan na nakatatak na sa kulturang Pilipino, kilalang puntahan ng napakamurang bilihin. Ngunit ngayon, isang pribadong transaksyon ang nagaganap at mukhang may mga katanungang hindi nasasagot. Sa unang tingin, parang normal na bentahan lang ito. Ngunit ang nakapagpataas ng kilay ay ang 40% ownership ng isang kumpanyang nakarehistro sa Seychelles na tinatawag na First Elite Investments Ltd. Nasa isang post office box lang ang address nila, at ang Seychelles ay kilala bilang isang tax haven. Ibig sabihin, hindi malinaw kung sino ang tunay na may-ari niyan. Ibig sabihin, hindi natin alam kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng malaking bahagi ng Divisoria Market ngayon. Kung bakit ito nakarehistro sa Seychelles ay malinaw, dahil doon, napakahigpit ng batas sa pagiging pribado ng mga investors. Kung wala raw itinatago, bakit hindi ipakita sa publiko ang lahat ng detalye? Sinabi ni dating Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso na wala siyang itinatago at pawang katotohanan lang ang kanyang sinasabi. Ngunit kapansin-pansin na hindi niya ito kaagad isiniwalat noong 2020. Bakit nga ba? Highly questionable at unlawful ang pagbebentang ito. Dapat masuri ang lahat ng dokumento bago ratipikahin. May nakahanda na raw na annulment case at posibleng plunder case laban sa mga sangkot. Napakarami kasing di malinaw dito. Lumabas din na inaprubahan ito ng Konseho ng Maynila sa loob lang ng 5 araw matapos itong mapirmahan noong Agosto 2020. Isang napakabilis na proseso para sa 1 bilyong transaksyon na may malaking epekto sa kabuhayan ng mga vendor. Ayon naman kay Lito Banayo, strategist ni Dumagoso, mas lugi daw ang lungsod sa dating kasunduan, kaya mas makabubuti ang outright sale. Ginamit din umano ang pondo para sa pandemic response. Ngunit sa kabila nito, may mga nagtatanong kung talaga bang nakarating sa taong bayan ang pondong nakamit. Kaya't marami pa ring tanong. Una, sino ang tunay na kumita rito? Pangalawa, totoo bang nagamit itong pondo para sa pandemya? At pangatlo, bakit kinailangang maging lihim ang may-ari sa Seychelles? Mga kababayan, karapatan nating humingi ng transparency at accountability. Kung talagang malinis ang bentahan, nararapat lamang na buong linaw na ipakita kung sino ang investor at kung saan napunta ang pondo.